Halimbawa po, ang puno, nanggaling siya sa isang seed o sa isang binhi. Pero yung mismong argument natin na yon ang nagpapatunay na talagang may Diyos dahil yung seed din na pinanggalingan ng puno ay may pinagmulan din. Yung pong binhi ay hindi self-existent. Hindi po magagawa yung binhi kung wala rin siyang pinanggalingan. Matagal na pong argument ito, yung saan daw po nanggaling ang manok. Sabi ng mga pilosopo, ang manok daw ay galing sa itlog. Ngayon, saan galing ang itlog? Sabi naman ng iba, syempre sa manok. Pero ngayon po, ay na-determine ng science na talagang ang itlog ay nanggaling sa manok dahil manok lang ang pwedeng bumuhay sa itlog. Hindi po pwedeng mabuhay yung itlog nang walang lilimlim. Kaya po tiyak na ang nauna ay manok dahil hindi lalabas yung kwek-kwek o yung manok o yung sisiw, hindi mabubuo, hindi magiging kwek-kwek siya kung walang maglilimlim. Kaya po, na-determine na talagang ang itlog ay nanggaling sa manok. Kaya po, ang puno rin ay hindi po nanggaling sa binhi. Dahil sino ang panggagalingan o ano ang panggagalingan ng binhi kung walang puno. Kaya po, ito po ay natiyak na ngayon ng mga philosophers na talagang may pinanggalingan ang lahat. Dahil hindi mag-i-exist ang anumang bagay nang walang cause. Ito po tinatawag natin cause and effect. There will be no effect without a cause. Wala pong bagay na mangyayari kung walang magpapangyari nun. At walang bagay na mag-i-exist o iiral nang walang magpapa-exist doon. And that itself is the argument for the cosmological argument na nag-i-exist po ang Diyos. Kaya po hindi pwedeng pabulaanan that there is God and that God exists because everything exists and He is the cause of everything that exists. Yun po yung unang argument. Kung wala pong unang cause, yung pong chain of causes would never start. Hindi magsisimula yung kadena ng pag-exist ng mga bagay. Kaya po yan po ang tinatawag na cosmological argument for the existence of God. If there is a beginning, so there must be a cause. And there must be a first cause of all beginning that has no beginning, and that therefore is God. Because God is the self-existent being. He has no beginning and He has no end. The Bible says that from the beginning He is God. He is the Alpha and Omega. There is no beginning with God. And so He is the beginning of everything that has beginning. So He is the self-existent one. Kaya may Diyos. Stop, pause. So ang ikalawang argument para sa existence ng Diyos ay tinatawag po na teleological argument. Yung pong salitang teleology ay nag-ugat sa salitang telos, nang ibig sabihin ay purpose or goal o layunin. Ito po yung ideya na kung ang isang bagay ay may layunin, tiyak na may nagbigay ng layunin na yon. Dahil ang mga bagay na nag-i-exist ay may purpose, may goal kung bakit sila nag-i-exist, tiyak na may matalino na nagbigay ng layunin sa bagay na yon. Exist ng basta na lang. Yun po yung teleological argument. May purpose po itong railroad. Ang dahilan kung bakit po may riles ay para po dumaan yung tren. Bakit po naman gagawin tong release na to kung walang purpose? Kaya po, kung ang mga bagay ay may purpose, may nagbigay ng layunin yan. There is somebody who gave that something its purpose, and there would be somebody who designed upang maganampanan ng bagay na yon ang kanyang purpose. Kung halimbawa po maglakad ka sa tabing dagat and you found a wristwatch, hindi mo iisipin na yung bagay na yon ay walang gumawa. Dahil ang isang relo ay may purpose. Hindi siya pwedeng mabuo nang wala siyang designer. Ganun din po sa sangnilikha. Dahil ang sangnilikha, makikita natin lahat ng nilikha ng Diyos ay may layunin. Tiyak na may Diyos na nagbigay ng layunin sa bagay na yon.
Nung pong una, akala ko po walang layunin ang cockroach, ang ipis. Sabi ko nga po noon, bakit nilikha pa itong ipis? Nagkokos ito ng diseases, ng sakit. Hanggang sa one day, nakabasa po ako ng isang article sa Reader's Digest. At they found out, mga scientists, ay nakita po nila na ang mga ipis po pala ang nag-a-absorb ng mga radiation sa mga electronic devices. Kaya po pala ang mga ipis, nakatira sila sa likod ng mga electronic device natin. Minsan sa loob ng rep, naroon sila o sa likod. Minsan sa telebisyon. Kaya po pala kung wala pong ipis, wala pong directly ang mag-a-absorb ng radiation ay ang tao o ibang hayop. At yun po pala ang nagpapalakas sa mga ipis ayon sa mga scientists. Yun daw pong mga radiation na sinasagap ng kanilang katawan. And so without cockroaches, so ang radiation hindi mababawasan at mas malamang na maraming tao ang magkakasakit. Kaya po sabi ko nga sa mga pumapatay ng ipis, huwag niyong patayin lahat. Dahil ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may layunin. Yun din pong ating yung pong ating appendix. Napakatagal na panahon na pinag-aaralan ng mga scientists, bakit pa merong appendix ang tao? So minsan, nagiging dahilan lang na ang tao nauospital dahil sa appendix, nai-inflame. Pero ngayon po, they have determined the purpose of appendix. So sabi nila, ito daw po ang sumasala ng mga toxic substances na kakain natin sa pagkain. Kaya po sabi ng mga scientists ngayon lang, 2014, they discovered that appendix is created by God so that the toxic substances na pumapasok sa ating katawan ay merong sasala nun. At sila pala ang imbakan ng mga toxin sa ating katawan. And so because of that, we can prove that God exists because He gave purposes for everything that He has created. Lahat ng nilikha ng Diyos may layunin. Akala lang natin wala. Kaya po ito po ang nagpapatunay na may Diyos sapagkat mayroong order, may purpose, may design ang lahat ng bagay. Hindi ka nilikha ng Diyos na walang silbi. You have something to do on this earth. Kahit na ano yon, mayroong layunin ka. Kahit na sino ka pa. Kahit sa tingin mo, napakaliit mo lang. Kahit sa tingin mo, wala kang magagawa. Insignificant ka sa mundo. But God has created you, so therefore, teleological argument, everything that God has created has purpose. So you have purpose in this life. Kaya nga po, ang basihan ng identity ng isang tao, yung ating fingerprint. Wala pong identical fingerprint sa buong mundo na dalawang tao kahit twins pa sila. Kaya po yung fingerprint natin ay natatangi. May purpose siya to identify you. Yun ang iyong pagkakakilanlan. Kaya po pag may namamatay, either DNA, kung hindi pa naaagnas ang katawan, kukunin ang fingerprint or yung kanya pong record, dental record. So everything that God has created has purpose. He is the supernatural designer of everything, of the universe. So universe doesn't exist by accident. Hindi po aksidente na may tala, may buwan. Well, in fact, human beings determine the age of the earth because of the stars. Kaya po tayo nagkaroon ng kalendaryo, ibinatay po yung kalendaryo sa bituin, sa buwan. Kaya po pag sinabing unang buwan, January, yun yung unang pagsikat ng buwan. Yung ikalabindalawang buwan, yun yung December. Kaya po na-determine ng tao na mayroon palang 12 buwan ang isang taon. Dahil ang mundo pala nakakaikot sa araw sa loob ng 12 buwan. At habang umiikot naman ang mundo sa araw ng 12 buwan, ang buwan naman ay umiikot ng isang beses sa loob ng isang buwan sa mundo. And so everything that God has created, everything that we see in the universe, they are created for a purpose dahil ang Diyos na lumikha ay Diyos ng layunin. Hindi siya lilikha dahil siya ang pinakamatalino sa lahat ng being. Hindi po siya lilikha ng isang bagay ng walang silbi. And so that is the teleological argument. This principle can be applied to the whole universe, to your body,
Our body is a great design by the Maker, by God. Ang ating pong utak, ang sabi po ng mga scientists ay pwedeng maglaman ng 10 billion gigabytes of information. Napakalaki. Kaya po hindi pwedeng maduplicate ng mga computer programmer ang single brain ng isang tao. 10 billion gigabytes ang atin pong kayang ma-process, ang ating kayang ma-store sa ating isip. And so God has a purpose kung bakit meron tayong utak, upang tayo'y mag-isip, upang pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, this is one of the means so that you can understand Him, so that you can come to Him in faith. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos, ang tawag ng Bible sa kanila, mangmang. Sabi ng Bible, mangmang lang ang nagsasabi na walang Diyos. Ngayon po, meron din namang mga tao na naniniwalang may Diyos, lamang nagdududa sila kung ang Diyos ba talaga ay totoo. Ang tawag po sa kanila ay agnostics or agnostics. Mga taong nagdududa kung may Diyos ba talaga o wala. I hope wala naman ditong atheist na hindi naniniwalang may Diyos. Mas maganda pa yung agnostic dahil at least they believe that there is God, only that they doubt the existence of God. So ang mga theist naman po mga Christians ay naniniwala na may Diyos, but there must be relationship with this God. At yun po ang Kristiyano. They have relationship with this God who created the universe, who gave the universe and everything in it purposes so that they can perform their intended goal kung bakit sila nilikha ng Diyos. Ikatlo pong argument about the existence of God is the moral argument. O moralidad or morality. Ano po ang morality? Ang morality ay ang sense of right and wrong ng tao. The ability to determine what is right and what is wrong. Lahat po ng tao ay binigyan ng Diyos ng ganyang kaisipan na alam niya ang mali at tama kahit hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng ganitong abilidad sa kanya. Kaya po ito po ang pinagtataka ng napakarami. Dahil po kahit ang isang tao ay nabuhay sa isang napakalayong tribo, even the remotest tribe sa Amazon, sa Sentinel Island, na untouched hanggang ngayon, they can't enter that island or communicate with the people of that island kasi po paglalapit ka po doon Sentinel Island sa may Indian Ocean, yung mga tao doon pinapana nila pag may taong lumalapit. So I watched a YouTube video na noong pong magkaroon po ng tsunami diyan sa may Indian Ocean, diyan sa may part din ng Phuket, yung Phuket na tabunan ng tidal wave ng tsunami. They tried to help yung po mga Sentinelist sa Sentinel Island. Ang ginagawa po nila ng mga Sentinelist na people, yung mga helicopters na lumalapit sa island nila, pinapahana nila. So, they can't help them dahil talagang hindi sila maaaring lumapit sa mga taong ito. But these Sentinelists, they found out that they know how to love. They know how to do what is right. Alam nila na may tama na dapat gawin kahit na wala silang komunikasyon sa mga taong nakakaalam ng tama at mali. So, there is in man the capacity and the ability to know what is right and what is wrong. And so that itself is the evidence that there is God, there is a moral God who created human beings. Kaya po ang tao nakakaalam ng mabuti at masama dahil ang Diyos na lumikha sa kanya, binigyan siya ng ganong kakayahan. Meron po lahat ng tao na konsensya. Kahit na ayaw mong maniwala sa Diyos, kaya nga po even atheists, they behave like normal, ethical human being. Kahit ayaw nilang maniwala sa Diyos, minsan sila pa ang nagpe-perform ng mabuting gawa. Those people who don't believe in God, because they have morality. And that is an argument, very strong argument, na ang Diyos talaga nag-i-exist. Kasi lahat ng tao nakakaalam ng mabuti at masama. Even tribal people. Kaya po ang atheism, wala pong basis for morality.
kahit na gumawa sila ng tama, why they would do if they don't believe that there is God? Who would give them, di ba? Sino ang magagantimpala sa kanila kung wala naman palang Diyos? Kaya nga po, kung mamimili ka between atheism o ayaw mong maniwala sa Diyos at yung maniniwala ka sa Diyos, di ba? Mas mabuti nang maniwala ka sa Diyos kasi yung hindi naniniwala sa Diyos, they have everything to lose and nothing to gain. Why? Because they don't want to believe in God. They have everything to lose. What if there is God? And there is judge, even if you don't believe in Him, one day you will face that judge and you can't deny Him because He is true, He is real. So mas maganda maniwala ka, there's no other choice because kung may Diyos, naniwala kang may Diyos, you will be given, di ba, reward if you are among the elect. Kaya po, it's better to believe rather than to deny. Dahil yung atheism ang isa sa pinaka-sistema ng paniniwala na walang patutunguhan. They just live like animals. No, we are not created just to live like animals. We are created to do the will of God. The only purpose of man is to glorify God and thank Him for everything that God gives to them. That's the highest purpose, to worship Him and to know Him and to glorify Him. If you found out who that God is, you will be the most satisfied person on earth. Hindi po makakasatisfy ang education. The more you are educated, sabi ni King Solomon, the more you are to have problems. Because the more you know that you don't know. Because education can satisfy. Education can give you everything that you want. What we need is faith in God, that there is God and He has purpose in your life. And that He exists, and you are not an accident. Ikaapat po na katibayan ng pagkakaroon ng Diyos ay ang tinatawag ko pong Christological argument. We know that there is God because there is Christ. Dahil sinabi ni Jesus, I and the Father God are one. Jesus is the God who became flesh. He is the strongest evidence that there is God, because this God who is in heaven became a human being like you and me. And He has proven that He is God when He forgave the sin of the people. No one can forgive aside from God, but Jesus forgave the sins of people. And so that is the strongest evidence possible that there is God, because Jesus claimed to be God. And He claimed to be one with God. And He claimed to be the truth, the way, and the life. And that somebody, you can come to God through Jesus Christ. God satisfied our longing for evidence when Jesus became a human being. He is the evidence that there is God. When He forgave sins, when He performed miracles na hindi kayang gawin ng tao, walking on water, healing the sick, opening the eyes of the blind. Who can do that if He is not God? Kung hindi Diyos ang Panginoong Jesus, paano siya makakapagpadilat ng bulag? Sa isang hipo lang niya. Natatandaan ko yung dalawang bulag na nagmakaawa sa kay Jesus. Sabi ng dalawang bulag, kasi po in the culture of the Jews, di ba? Yung pong mga bulag, sila po ay hindi dapat hawakan dahil marumi sila. Ceremonially unclean. They are the most despised people. Yung mga bulag, pilay, pipit, bingi, lahat ng may kapansanan. But you know, when those two blind men shouted, sabi nila, anak ni David, mahabag ka sa amin. The Lord Jesus Christ approached them, lumapit sa kanila, hinawakan sila, hinipo ang kanilang mata, at sinabi, ang nais ko makakita kayo. And their eyes were open. If Jesus is not God, He can't do those things. He can't forgive sins. He can't open the eyes of the blind in an instant. Wala pong formula, wala pong gamot. Sinabi lang niya, by the power of His word,
Gumaling ang may sakit. Bumuhay siya ng patay. Who can rise the dead? Who can make the dead alive? It's only God. But Jesus, ang ginawa po niya, binuhay niya ang anak ng babaeng balo ng Nain. Binuhay niya si Lazaro, 4 na araw ng patay, mga kapatid. Mabaho na yon. Noong pong unang panahon, hindi po kinukuha ang bituka, ang dugo, hindi gaya ngayon at iniimbalsa mo, may formalin. Noong unang panahon, binabalot lang yan ng tela na may mga spices. Yung sa pagitan ng mga tela, patay na si Lazaro. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinuntahan niya 4 na araw at sinabi niya, Lazaro, lumabas ka sa libingan. Ang libingan po noon nakaukit sa bato, hindi nakabaon. Lumabas si Lazaro by the power of God. Lumabas si Lazaro at muling nabuhay. So Jesus is the ultimate evidence of God's love also for all men. Hindi lang po ang Diyos nilikha tayo, hindi lang po tayo binigyan ng purpose sa buhay na ito, kundi po ang Diyos binibigyan kanya ng pagkakataon na magmapunta sa walang hanggang kalangitan. Ano po ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Si Jesus ang perpektong ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Nang Kanya pong ibigay ang Kanyang buhay doon sa krus upang mamatay. There is a purpose why He died. If Jesus' death has no purpose at all, His death is the most useless death, meaningless death of all deaths in the history of humankind. Kung si Jesus po ay namatay nang wala pa lang naligtas at wala pa lang maniligtas, wala pa lang mapapatawad, He is God who went from heaven to earth. If He died without able to save or without the ability to save, His death is nothing, meaningless. Jesus died because you are a sinner and you can't save yourself. He is the solution of God to your problem. That you can't go to God, you can't come to God because you are filthy, you are dirty, you are a sinner by birth and by deeds, by your actual sins. The Bible says, all have sinned and fall short before the glory of God. Nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, sa Hardin ng Eden na walang kasalanan. Ibinigay niya si Eva kay Adan. Ngunit nagkaroon ng kasalanan nang magkasala Eva at Adan ng kanila pong suwayin ang Diyos nang kumain sila ng bungang bawal ng Diyos. And because of sin, there is death. Kaya po may kamatayan ay dahil may kasalanan. Without sin, there will be no death. If you are not a sinner, you won't die. The reason why we die is because we are sinners. Bakit? Ano po ang sabi ng Bible? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Without sin, there will be no death at all. We will live forever and ever on earth. Pero nagkaroon po ng kamatayan dahil nagkaroon ng kasalanan. And Jesus solved that problem. My problem and your problem. Ang problema mo, mamamatay ka hindi lang sa lupa, kundi sa walang hanggang pagdurusa. There is hell. Sinners will pay the penalty of their sins not only on earth, they will die physically, but they will also die eternally. They will be separated from God forever in hell. That's our problem. And that's the reason why Jesus came to earth from heaven. He came down so that we would be forgiven. Noong pong una, pag nagkasala ka, kailangan mamatay ang iyong isang alagang hayop, ang isang tupa, ang isang kordero, at dadalhin mo yon sa templo upang ialay mo para maging kahalili mo. But God was not satisfied at all by the death of offering of animals. He was not satisfied by animal sacrifices. So He sent His Son, God, Jesus Christ. He is God. Hindi po ang Panginoong Jesus ordinaryong tao lang. Naging tao lang siya.
Siya po ay Diyos, kasama ng Diyos sa simula pa. Sabi ni John sa 1:1, sa pasimula pa, naroon na si Jesus, ang salita, kasama siya ng Diyos at siya ay Diyos. At 1:14, nagkatawang tao ang salita at nanahan sa piling namin. Ang sabi ni John, sa piling nilang mga alagad. And John was testifying to us right now through his written word that God so loved the world. He loves you and me. And what we need is to turn our eyes, our ears from distractions of this life. Ditong buhay po natin pansamantala lang. And we listen to the word of God that Jesus is the payment for our sins. His blood cleanses away the sin of the world. He is the Lamb of God who takes away your sin. Ano ang dapat nating gawin? Because of this truth that Jesus is God and that He is the one who saved those who will believe, ang tawag po sa ating dapat gawin, sa responsibility natin, exercise po natin ang atin pong isip. And we trust the finished work of Jesus Christ. Kaya po ang tao po hindi nasisave ay dahil po pinipilit niyang isave ang kanyang sarili. Pinipilit niyang gawin ang kabanalan, na perpektong kabanalan. Akala niya maliligtas siya sa kanyang sariling gawa. Hindi po. Kung maliligtas ka sa sarili mong kabutihan, bakit kailangan pang bumaba ng Diyos at mamatay para sa iyo? Kung kaya mo rin lang, walang kwenta ang kamatayan ni Jesus. Kung kaya mo rin lang iligtas ang iyong sarili, bababa pa siya sa langit at mamamatay pa siya para sa iyo. So trying to save yourself is mockery before God. You are mocking God if you don't believe that Jesus can save you and He alone can save you from your sins. Kaya po ito po ang dapat gawin natin. God has revealed Himself. Hindi po siya nawawalang Diyos. Hindi po siya malayong Diyos. Siya pa nga ang Diyos na lumapit sa tao at naghanap sa tao at nagligtas sa tao. What you need to do is to change your mind about God and Jesus. Baguhin mo ang iyong isip at pagsisihan mo na ikaw ay nag-isip na walang Diyos. Yan po ay kasalanan. Ang pag-iisip na walang Diyos ay isang kasalanan laban sa Diyos. Ang pag-iisip na hindi ka mahal ng Diyos ay kasalanan laban sa Diyos. So change your mind about God. Believe that there is God and Jesus is the one that He sent to save you. Ikalawa, talikdan mo po ang iyong mga kasalanan sa Diyos. There is no salvation without repentance because repentance is the means to forgiveness. Kung hindi ka po magsisisi, hindi ka patatawarin. Gaano mang kalaki ang iyong paniniwala sa Diyos na may Diyos, but you don't want to turn away from your sins, ayaw mong magsisi sa iyong kasalanan, that is useless. That is faith that is dead. Sabi nga ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. What you need to do through faith will drive you to repent and to ask for forgiveness. Kung tunay kang binibigyan ng pananampalataya ng Diyos, magsisisi ka sa iyong kasalanan. At mananampalataya ka na tapos na ang kaligtasan ginawa na ni Jesus. Salvation po is by grace, not by work. Ang kaligtasan po ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas. Ipagtiwala mo po ang iyong pananampalataya sa iyong sarili, alisin mo sa iyong sarili, ilipat mo kay Jesus. At ito po ang iyong gagawin. Manimpalataya ka at magtiwala na tinapos ni Jesus ang kaligtasan mo sa krus. At magdesisyon ka na lumapit sa Kanya, magsisi, at iyong paunlarin ang iyong relasyon kay Jesus. Ang lahat na nagsisisi kay Jesus ay pinatatawad ni Jesus kung totoong nagsisisi. At dahil doon, babalik ang iyong relasyon sa Kanya. At muli kang magkakaroon ng bagong perspektibo sa buhay, ng bagong layunin, ng bagong pag-asa, ng bagong buhay. Ang sino mang na kay Kristo, na nampalataya kay Kristo ay bago nang nilalang. Siya ay bago na, wala na ang dating pagkatao.
At ang gagawin mo po upang ipakita yan na totoo kang nananampalataya kay Jesus, una, manalangin ka araw-araw. Yan po ebidensya na may relasyon ka sa Diyos. Natural sa iyo na lumapit sa Diyos, manalangin, magpasalamat sa lahat ng ginagawa niya para sa iyo. Magpasalamat sa mga pagpapala, maging pagsubok. Dahil alam mong may layuning maganda ang Diyos sa likod noon. Ikalawa, magbasa ka ng Biblia. Marami po na ngayong Biblia. Kung wala po kayong Biblia, lumapit lang po kayo sa mga may uniform na gaya ko at humingi po kayo ng tulong. Gagawa kami ng paraan para po kayo magkaroon ng Biblia. Dahil po yan ang ebidensya na ikaw ay nanampalataya sa Diyos. Binabasa mo ang kanyang salita at pinahahalagahan mo ang kanyang sinasabi. Yan ang totoong may relasyon sa Diyos. Ikatlo po, magpatotoo ka tungkol sa iyong pananampalataya. Manindigan ka. Kasi ang hindi naninindigan sa kanyang pananampalataya kay Jesus, paano mapapatunayang nananampalataya ka? Ayaw mo namang ipagmalaki. Kung mayroon ka pong dapat ipagmalaki sa lahat sa buhay na ito, hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong kayamanan, hindi ang iyong kakayahan, kundi si Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos at si Jesus ang dakila sa lahat. Kung may Jesus ka, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa mundo. Kung wala kang Jesus, kahit napakayaman mo, ikaw ang pinakakawawang tao sa mundo. Dahil mamamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Pero kung ikaw ay may Jesus, kahit ikaw pa ang pinakadukha sa lahat ng tao, ikaw ang pinakamapalad dahil isang araw, gigising ka pagkamatay mo sa isang lugar na wala ng kamatayan, walang luha, walang dalamhati, walang sakit, at mabubuhay ka ng walang hanggang kasama ang Diyos at kasama naming nanampalataya sa ginawa ni Jesus. At ikaapat, sambahin mo ang Diyos sa tamang paraan. Napakaraming pagsamba pero hindi tama ang pagsamba. Ang tama pong pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. Espiritu, hindi nakikita ang Diyos, kaya sasamba ka sa isang hindi nakikitang Diyos. Pero nakikilala mo siya kahit di mo siya nakikita. At sasamba ka, syempre may kasama ka. Yun ding sumasamba sa tamang pagsamba. Dahil kung sasamba ka sa Diyos, mali naman yung pagsamba ng sinamahan mo at sumasamba sa isang hindi totoong Diyos, paano ka makakapagpatunay na totoo ka ang faith mo? So yun po, kung gusto nyo pong sumamba sa tamang Diyos, kami po ay mayroong pagsamba sa tamang Diyos. And we can guarantee you that our God is the real God, the true God. We can guarantee you that you will know the true God if you will worship with us. Nandito po ang aming pong church sa may CFA compound lang, sa loob po ng CFA compound, sa tapat po ng Mercury Drug. Mayroon po doong gate. Doon po sa loob, 4th floor po kami, CFA. SCC Building. Tanungin nyo sa guard, saan po ang Sola Scriptura Christian Church? Punta po kayo doon every Sunday alas 9 hanggang alas 12. Makikita nyo po kami at makakatulong po kami sa inyong pananampalataya. At iyon lamang po at salamat po ng maraming marami.